Ang mga kuwago ay kilala sa kanilang karunungan at sa kanilang malalaking mga mata na kayang takutin ang kahit sino. Alam mo bang may iba't ibang uri at species ang mga kuwago? Madalas nating makita ang mga kuwago sa ating mga kwento at nobela. Gayunpaman, ang alam lang natin tungkol sa kanila ay gising sila tuwing gabi, mahilig manghuli ng daga at mortal na kaaway ng mga uwak. Pero ibang usapan na yon. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa isang natatanging kuwago, ang Stygian Owl na kilala rin bilang kuwago ng demonyo. Sa panimula, ang Stygian Owl ay maitim ang kulay na karaniwan at kahawig ng ibang kuwago. Ang kuwagong ito ay may katamtamang laki at kakaibang katangiang nagpapatingkad sa nakakatakot nitong itsura. Ang Stygian Owl ay may dilaw na mata, itim na tuka at kakaibang puting kilay. Ang Stygias ay siyentipikong pangalan na tumutukoy sa impyerno dahil ang Stygian ay nangangahulugang may kaugnayan sa ilog, Styx. Ibig sabihin din ito ay medyo madilim at malungkot. Habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pangalan nito, maaari na rin naming sabihin sa iyo ang isang nakakainis na katotohanan tungkol sa ilog, Styx. Sa mitolohiyang Griego, kailangan tumawid sa ilog Styx ang kaluluwa ng mga namatay para makarating sa daigdig ng mga patay. Ngayon, alam mo na ang madilim na ibig sabihin ng pangalan ng Stygian Owl. Sa pagpapatuloy, pagdating sa tirahan nito, mas gusto talaga ng Stygian Owl na manirahan sa malalawak na kagubatang deciduous at evergreen o sa iba pang bukas na lugar na may mga bahagi ng kagubatan. Kilala itong naninirahan sa taas na humigit kumulang 3,000 at 100 metro sa ibabaw ng dagat. Ang kuwago ay laganap mula silangan at timog ng Mexico hanggang gitnang Amerika. Matatagpuan din ang espesyeng ito sa mga isla ng Cuba, isla ng Pines, hilagang kanlurang Venezuela, silangang Colombia, gitnang Ecuador, gitna at timog ng Brazil, silangang Bolivia, Paraguay at Argentina. Pinakanatatanggi ang morpological na katangian ng Stygian Owl. Ang itaas ng kuwago ay madilim na kayumanggi, habang mas maputla ang ibaba. Maputla rin ang gitna at likod na may kalat-kalat na balahibo. Ang maikling daliri sa paa ay halos walang balahibo at madilim ang dulo. May buntot din itong ulong tangigi na mahirap makita dahil sa makapal na balahibo sa likod. Hindi lang yon, ang kuwago ay may itim na facial disc na kitang-kita kahit mula sa malayo. Bilang isang kuwago na may katamtamang laki, ang sukat ng Stygian Owl ay karaniwang mula 38 hanggang 46 na sentimetro na may tinatayang haba ng pakpak na mga 271 hanggang 380 milimetro. Ang buntot ng Stygian Owl ay humigit kumulang nasa 165 hanggang 178 milimetro ang haba. Ang bigat ng kuwago ay maaring nasa 675 hanggang 671 gramo. Ayon sa mga datos, madalas mapansin na ang mga babaeng Stygian Owl ay mas malaki at mas mabigat kumpara sa mga lalaking Stygian Owl. Isa pang kapansin-pansing katangian ng Stygian Owl ay ang mahaba at tumitindig nitong mga balahibong nakausli sa tainga na nagbibigay dito ng tila pahabang itsura. Kung pag-uusapan ang likas na ugali at kilos ng Stygian Owl, kadalasan itong aktibo sa gabi at mas gusto nitong gumalaw tuwing gabi. Sa araw, namumuhay ito ng tahimik at nagpapahinga sa makakapal na mga halaman. Mas gusto nito ang mga lugar na medyo bukas at may bahagyang kalat-kalat na mga halaman. Mas mabagal lumipad ang Stygian Owl kaysa ibang kuwago dahil mas mabagal ang pagaspas ng pakpak nito. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi mahilig lumipad ang Stygian Owl at madalas ay maiikling distansya lang ang nililipad nito. May kakaibang ugali ang Stygian Owl na ituwid ang mga palong sa tainga nito tuwing nakakaramdam ito ng posibleng panganib o banta. Karaniwan, halos hindi makita o mapansin ng mata ang mga palong sa tainga nito. Ayon sa mga alamat at mitolohiya, itinuring na demonyo ang Stygian Owl dahil sa palong sa tainga, madilim na kulay at nakakatakot na itsura nito. Sa kabuuan, ngunit lalo na ang matingkad na pulang pagkinang ng mga mata nito kapag nasisinagan ng ilaw.
Gayunpaman, ang orihinal na kulay ng mga mata ng Stygian owl ay dilaw, ngunit tila malaki ang epekto ng sinag ng ilaw sa kulay nito, kaya't parang nagmumukhang may malalaking pulang mata na parang sa demonyo ang kuwago. Ito marahil ang pinaka-nakatatakot at nakakakilabot na katangian na maaring taglain ng isang hayop, lalo na kung ang hayop ay isang kuwago na may malalaking mata na kayang takutin pati mga mandaragit. Kaya ngayon, alam mo na tama lang itong tawaging demonyo at mukhang halos demonyo rin talaga ang itsura nito. Nabanggit na natin ang itsura at tirahan ng kuwago, pero paano naman ito kumain at ano ang kinakain nito? Karaniwan, ang Stygian owl ay nangangaso ng paniki, maliliit na ibon gaya ng kalapati, maliliit na mammal, reptilya, amphibian, crustacean at maliliit na insekto. Ang malaking populasyon ng mga Stygian owl sa Timog Silangang Brazil ay mas gustong na kumain ng maliliit na ibon gaya ng grasswit at iba pang passerine. Nakikilala ng kuwago ang mga ibon habang nagpapahinga sila sa sanga tuwing gabi. Ano man ang hinuhuli at kinakain ng Stygian owl, sinasabing nangyayari ito sa gabi. Pagdating sa pagpupugad, nangingitlog ang Stygian owl sa pugad ng ibang ibon. Bagaman sa pinakabihirang pagkakataon, maaari ring magpugad sa lupa ang kuwago tulad ng isa pa nitong kauri, ang short-eared owl. Kadalasan, 2 itlog ang inilalagay ng babaeng kuwago at siya lang ang nagpapainit ito. Kahit ang babaeng kuwago lang ang nagbabantay sa itlog, parehong mag-asawa ang napapakain sa mga inakay. Sa mga unang araw ng panahon ng pandiligaw, mapapansin na ang lalaking kuwago ay pumapalakpak ng kanyang mga pakpak sa ilalim ng kanyang katawan habang lumilipad. Habang matingkad ang dilaw na mata ng adultong kuwago, asul naman ang balintataw ng mga batang kuwago. Patuloy nagbabago ang pandaigdigang kalagayan ng Stygian owl sa pagdaan ng panahon. Gayunpaman sa ngayon, inilagay ng IUCN Red List ang Stygian owl sa kategorya ng Least Concern. Walang eksaktong bilang ng populasyon ng Stygian owl, ngunit malaki ang ambag ng paulit-ulit na pag-uusig ng tao sa hindi natural na pagkamatay ng mga ito. Ilang mga otoridad at pamahalaan ang paulit-ulit na kumilos upang labanan ang mga mapanlinlang na gawain na ito. Ibahagi mo sa amin ang iyong opinyon tungkol sa magandang nilalang na mukhang demonyo na ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba. I-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa mas maraming kamanghamanghang nilalang. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod.